So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto na po, nagsalita na si President Bongbong Marcos patungkol nga po dito sa ginawa nitong pulis na to. Alam nyo naman na inciting to sedition ang ginawa niya, at beside pa nga po dun mga minamahal, hinihikayat niya ang kanyang kapwa kapulisan na mag-alsabalutan na dito nga po sa gobyerno. So ngayon, nagulat si PBBM sa ginawa nitong pulis na to. At nagsalita na yung palasyo patungkol nga po sa gagawin nilang disiplina sa taong ito. So pakinggan natin mga minamahal. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas, kaya dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung anong pinararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay. Kaya naman ang Philippine National Police agad na kumilos para sampahan ng criminal complaint na inciting to sedition ang naturang pulis. Ayon kay PNP spokesperson at Police Region 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magpahayag ng personal na saloobin sa social media, lalo na kung ito ay tungkol sa politika. Kinasuhan na po kahapon ng QCPD itong si Patrolman na Francis Fontillas pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media na nagpapayag na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang vlog po, at maliban pa po doon ay may mga iba pa po siyang mga naging pahayag, at sa posisyon po ng QCPD ito po ay papasok po sa inciting to sedition, kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na sumasa ilalim na sa neuropsychiatric test si Fontillas sa National Capital Region Police Office. Kasi baliw eh. Kailangan talagang i-psychiatric test yan. Mukhang wala sa katinuan. So, didisiplinahin itong pulis na to at posibleng disarmahan din pag nagkataon. Bukod sa disarmahan, abay matatanggal din po sa serbisyo. Kasi, hindi nagigets nitong pulis na to na kapag ikaw ay isang uniformed man or uniformed personnel, apolitical ka dapat. Neutral, non-partisan, walang kinikilingan. Kumbaga para ka dapat sa bayan. 'Di ba? Para ka dapat sa Pilipino. Para ka sa konstitusyon. Para ka sa saligang batas. Ngunit ang nangyayari mga minamahal, kumikiling siya. Kasi question niya nga, mga minamahal, question niya ang ginawang paghuli kay former President Duterte, na tila baga ay hindi daw po ito tama. 'Di ba? So para sa akin, mas hindi tama yung ginawa nitong pulis na to. Yan. Mas hindi tama yung ginawa ng pulis na yan. Ano ba yung ginawa ng pulis na yan? Na mantitref, inciting to sedition sa ating presidente, at nanghihikayat din po, mga minamahal, ng pag-aaklas. Hindi niya ba alam na ang pinaka-highest chain of command ng kapulisan ay walang iba, kundi si PBBM. Kasi siya yung highest chain of command. Presidente. Partida, patrolman ka pa lang, wala ka pang napapatunayan. Imagine mo despite na wala ka pang napapatunayan, ang yabang mo na. And sa mga hindi rin nakakaalam, mga minamahal, awol na yan. By the way, meron siyang panibagong post. Oo.
pinatamaan niya itong si Jean Fajardo, I think, at ang buong kapulisan. Ito yung sabi niya, mga minamahal. Basahin natin. Balita po yan. Sabi dyan, "Hear me please. Inciting to sedition daw yung ginawa ko. Sige, file the case now. Sa korte na lang tayo magkaalaman. Pakiusap lang po. Wala akong budget para sa abogado. Tsaka abogado lang ang papayamanin natin sa kaso na yan. Ha, kung po pwede ako na lang ang tatayong abogado sa sarili ko. Bigyan niyo lang ako ng 10 minuto to rebut all your accusation. Kahit naka-Facebook live pa. And I assure you, and I will, and I can defend myself. Isaksak niyo yan sa mga bambunan ninyo. That's my challenge to everyone who is getting against my stand. I promise you, no one can bring me down, not even you." Yan yung sabi nitong baliw na pulis na to. Baliw talaga. Mga minamahal, baliw talaga. Yung pag-uugali na ganyan, I think mga minamahal, nakuha niya din kay Vice President Sara Duterte. Diba? Nakuha niya din yung ganyang ugali. Sa korte na lang tayo, pero pag nandoon na sa korte, hindi din naman dumadalo. Alam ninyo yan? Di ba si Sara Duterte hindi rin naman dumalo? Sa korte, nakakatarantado nga itong mga taong to eh. Na-adapt din nila yung ugali ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Nasa korte na lang tayo, tapos pag nandoon na, ang daming sinasabi, hindi mapanindigan yung kanilang mga unang salita. By the way, wala na tayong dapat problemahin dito kasi didisiplinahin naman itong uniform men na to. Sinailalim na nga siya sa sa psychiatric test. Gawa nga ng mga minamahal na noong 2023, abay sumailalim pala to sa gamutan. Dahil nga po, meron siyang erratic behavior, meron siyang mood swing, at bukod pa dyan, short-tempered din itong taong to. So, I think, mga minamahal, may pagkalutang din itong animal na to. Papansin, sa madaling sabi. Diba? Ewan ko ba dito sa lalaking to? Kung ano napapasok sa isip, gusto lamang sumikat. Ngayon na sikat ka na, masaya ka na. Kung matanggal man yan sa serbisyo, magiging vlogger na lang yan. Awol na nga yan eh. Awol na yan, mga minamahal. Yung pulis na yan, awol na yan. Kaya nga, ewan ko ba dito, tarantado talaga tong animal na to. Despite na awol na yung hayop na yan, ang dami nagsusuot pa din ng uniforme ng pulis. Diba? Dapat hulihin na yan kasi hindi nadadala. Ang tapang. Naka-activate na naman po ulit, mga minamahal, yung Facebook niya. Nakita ko. Naka-activate na naman po at tinitira ngayon si Mike Abe, pati si Ma'am Jean Fajardo. Tama bang pag-uugali yun? Tama bang behavior yan? Diba, mga minamahal? Do you think? Sa tingin nyo, kapag nandyan na yan sa korte, haharap yan? Hindi ka nga makaharap nung pinapatawag ka ng amo ninyo eh. Hindi makaharap, hindi ka nga makapagbigay ng ng physical test mo, kung okay ba yung pag-iisip mo or something else, may something ka na ba na dinadala. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Nakakaloka tong lalaking to, gustong sumikat. Well, siguro gustong maging vlogger. Hayaan nyo na yan, mga minamahal, kung gusto niyang maging vlogger. Diba? Siguro nakikita niya yung sarili niya sa pagko-content. Di pagbigyan nyo na. Kawawa naman, mga minamahal. Uhaw sa atensyon. Diba? So, dahil uhaw sa atensyon, itong awol na si Francis Steve Fontillas, abay, nyo na lang. Block nyo na lang sa mga social media nyo para na hindi nyo nakikitang toxic. At hayaan na lang natin na makita ang balita na itong pulis na to, diba? Itong kupal na tanginang pulis na to, makulong. Yan lang din yung inaantay natin, mga minamahal. Kasi sa mga hindi rin nakakaalam, ang hilig niya mag-challenge, I challenge everyone. Prosecute me if you can. I will give you a reward kung may papakulong nyo ako. No one can ever bring me down, not even you. Ngayon, na siya ay kinasuhan naman, kung ano-ano pa yung sinasabi, ang daming hanas. Hindi nga mabigyan ng kahit na piso yung nagpakulong sa kanya eh. 'Di ba? Yung nagkaso sa kanya eh. Matindi lang kasi ito sa salita, itong kupal na to. Pero wala sa katinuan kong mag-isip. Alright. So yun po, mga minamahal. Anyway,
It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.